at hinihiling ko na maging transparent sila, sino ang mga kontratista na miniting nila, ano po ang pinag-usapan, at kung meron man inalok na kickback sa mga DPWH officials, i-report po nila para ipakita na sincero po sila na ayaw na natin ng kickback sa bagong DPWH. Ang tanong, sino po ang mga opisyales sa DPWH na nakikipag-meeting sa mga contractors, ayaw ko naman pong pangalanan ang mga miyembro ng DPWH na nakakausap ko sa aking pagsusulong ng reforma sa DPWH dahil ang objective ko po ay maaprubahan ng DPWH ang ating mga isinusulong na reforma. Natatalakayin ko po pagkatapos nitong unang bahagi ng aking statement. Pero nabanggit ko na po sa aking mga interviews kanina na si Undersecretary Ari Perez ay isa sa mga undersecretaries ng DPWH na narinig ko ay may hindi magandang history sa bidding and procurement. At ang nabalitaan ko din po ay plano daw ni Secretary Vince Dizon na ipahawak kay Undersecretary Ari Perez ang bidding ng DPWH sa central office. Sa tingin ko, maraming mga madidisappoint sa high expectations ng liderato ni Secretary Vince Dizon kung makita nila ang history ng bidding and procurement ni Undersecretary Ari Perez. Kaya at least, sabi ni Secretary Dizon, pangalanan ko ang iilan sa kanyang team at ang ibinigay kong pangalan ay si Undersecretary Ari Perez dahil kung may 10 tao na nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa mga appointees ni Secretary Vince Dizon, ang pinakamarami na nabanggit sa mga 10 ito ay si Undersecretary Ari Perez. Pero may iba din na nabanggit. Ang isa pang nabanggit sa akin ay yung mataas na opisyal ng DPWH na tumawag sa akin kahapon habang tayo po ay gumagawa ng ating press con. May mga nagsasabi, kasama din po dito ang mga taga-suporta ni Secretary Vince Dizon na hindi daw po totoo na nagkaroon ng phone call ako kahapon mula sa isang mataas na opisyal ng DPWH. Pero mukhang hindi po nila natanong si Secretary Vince Dizon dahil sa kanyang radio interview kaninang umaga, inamin ni Secretary Vince Dizon na siya ang nag-instruct sa kanyang malapit na tao na tawagan ako. Baka hindi lang po nila alam na ongoing pa ang ating press con. Nakasilent naman po ang phone ko, pero nakita ko nag-ring kaya sinagot ko. At yun po ay patunay na the point that I'm trying to make is getting at something, which is there is real need for more action in reforming the central office of DPWH. Hindi lang po District Engineering Office o Regional Office ang may problema, hindi lang po ang pagpapalit ng mga lumang appointees ni Secretary Bonoan ang problema, hanggang ngayon may mga problema pa sa central office ng DPWH. Kaya sinabi ni Secretary Dizon sa taong malapit sa kanya na tawagan ako kahapon. Nililinaw ko lang po ito dahil ang ibang mga taga-suporta ni Secretary Vince Dizon ay nagsasabi daw na hindi naman daw totoo yung phone call na yon. Inamin ni Secretary Vince Dizon na sinabi niya sa taong malapit sa kanya na tawagan ako. At ayoko lang bigyan ng mas marami pang detalye dahil si Secretary Vince Dizon ay, I believe, sincerely na nag-attempt na i-reforma ang DPWH. At kung hindi po ako naniniwala sa kanyang liderato, ilalabas ko pa mas marami ko pang alam tungkol sa central office ng DPWH ngayon. Pero ayoko po siyang mapahiya. Ang gusto ko po, ibigay sa kanya ang oportunidad na siya ang gumawa ng mga reformang ito kasi ang objective ko po ay
regardless of who gets the credit, mangyari po ang mga gusto po nating mga reforma sa DPWH. And I can speak to some of those now. One is the lowering of the prices, which I already mentioned in the past. I'm just repeating again. That was my main agenda in yesterday's press conference, not to disclose that there are appointees of Secretary Dizon who are connected to DPWH contractors. That was a supporting point to the fact that there needs to be deeper reform in DPWH because changing the people is not enough. And the second is to disclose the information that Secretary Dizon committed to disclose in the September 17 budget hearing in Congress of the budget of each congressional district. And Congressman Toby Chanco has also requested for a disclosure by Secretary Vince Dizon of the list of proponents of each project, because then we can see which district has parking. We could see which district's parking results in contracts being awarded to certain contractors and link those contractors to the proponents. We have already looked at this in depth on the 2025 budget, but the purpose of my press conference yesterday was to bring attention to it still happening in the 2026 budget. I am disappointed that until now, Secretary Dizon has not yet released the data that he has a ready copy of. In his press conference yesterday, he said that the GAB was just approved by the House, so he's waiting for the data from the GAB. But the data that he committed to send, as I showed in the video yesterday during the budget hearing, was the data from the NEP, which he submitted, is readily available, and I even have some of that data. So I think that it's believable to say today he can share this data. And I hope the next time the media interviews Secretary Dizon, we can get an answer, if he has not yet, why he is not sharing the data that he said in the September 17 budget hearing that he will share. So to recap, I am still hopeful that Secretary Dizon will push through with deeper reforms in DPWH. That is my objective more than making this about personalities. But I mention personalities as a way to support the fact that we need lower prices and more transparency. So kahit sino ang nakaupo sa DPWH, we can be sure na hindi magkakaroon ng korupsyon. And I will respond to every time that Secretary Dizon or his supporters will say that I am not saying enough. If they want me to say more, I can say more. But if I want the reforms to be approved by Secretary Dizon, then I would like to also respect him, and I know that he is a good man. So I hope that he will push through with these reforms in the coming days. Ano po ba yung allegation nyo kay Yusek Perez? Nakipag-meeting po ba siya sa kontraktor o meron siyang construction firm? Ang sinabi ko po kanina ay marami sa team ni Secretary Dizon ay di umano nakipag-meeting na sa mga contractors. Ang isang na balitaan ko ay nakipag-meeting sa contractors ay iba pa kay Secretary Perez. Siya daw ay nakipag-meeting na sa 3 contractors sa isang restaurant. At may hinihingi na raw kapalit baka ng mga proyekto na hindi pa na-award ng DPWH. Ang pakay ko po ay hindi gawing tungkol sa mga personalidad ito, pero dahil sinabi na hindi po ako nagbibigay ng sapat na detalye, nagbibigay po ako ng karagdagang detalye ngayon. Pero kung sasabihin ko po lahat ng mga nakalap kong impormasyon, baka wala na pong
mabuting tao na gustong magtrabaho sa DPWH kasi mahirap talaga po siyang trabaho. Ang masasabi ko din po ay ito, huwag natin itatanggi na talamak pa ang kickbacks sa DPWH. Kaya ako nga po ina-advocate na ibaba natin ang presyo ng DPWH dahil naka-factor in na ang kickback. Ang ibig sabihin po dyan, kung hindi kukunin ng congressman ang kickback, may ibang kukuha. Maari ang mga taga-DPWH ang kukuha. At kung hindi ang USEC o taga-central office, ang taga-regional o district office. Pero habang hindi natin binababa, ang kickback na alam natin ay naka-factor in dahil sa kataasan ng presyo ng DPWH, mapupunta sa isang tao o grupo ng tao yung kickback na yan. Ngayon, ito po ang dagdagan ko. Maaari natin sabihin na halos lahat ng mga miyembro ng DPWH, kasama ang mga bagong appointees ni Secretary Dizon, ay nilapitan o nilalapitan ng mga kontraktor. Kasi yan ay natural kapag ikaw ay nasa DPWH. Ako po, bilang bagong congressman, ay pagkatapos ng eleksyon, nilapitan na ng maraming mga kontraktor. Kasi ang testimonya ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay almost 100% ng mga bidding sa DPWH ay luto. At hindi pa yan nagbago. Tuloy-tuloy pa rin ang pagre-rig ng mga bids sa DPWH. Kaya hindi talaga surprising na lalapit pa ang mga kontraktor sa mga taga-DPWH o ako bilang bagong congressman dahil para makakuha ng kontrata sa DPWH, hindi ka basta bibili ng bid documents at magsasubmit ng lowest price. Ayon sa testimonya ni Yusek Bernardo, dahil rigged ang bidding, kung gusto mong manalo ng kontrata, pwede kang lumapit sa mga DPWH officials. Kaya masasabi ko, halos lahat ng mga appointees ni Secretary Dizon ay siguro nilapitan na ng mga kontraktor. At magandang marinig natin sa kanila na totoo ito, nilapitan sila at hindi nila tinatanggap ang kickbacks. I-reject nila ang kickbacks. Kung itatanggi nila na nilapitan sila o may kickback sa DPWH, well, yung mga kickbacks na yon ay napupunta sa iba. Kasi bilang bagong congressman, ang masasabi ko, sa aking distrito, nakikita ko yung mga presyo ng mga proyekto, lahat ng mga proyekto, nakapresyo na sa kanila ang budget para sa kickback. Kaya mabuti, pagkatapos nito, aminin ni Secretary Dizon, huwag niyang itanggi, talamak pa ang kickbacks sa DPWH, nilapitan sila ng mga contractors, ilang beses nakipag-meeting na ang kanyang mga appointees sa labas ng DPWH sa mga contractors at sana i-disclose nila ang mga meetings na ito at i-assure nila ang taong bayan na hindi sila tatanggap ng kickbacks at magtutulungan po tayo para wala ng kickback sa DPWH sa 2026. Sir, sorry, medyo confused pa rin ako dun sa ano po talaga yung allegation. Kasi yesterday, ang sabi niyo po, and I will quote directly from your transcript, I heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors and that certain members of his team are in fact contractors. But now you're saying that the allegation is that nakipag-meeting nga sila sa contractor. No, What is it? it remains, as I said yesterday. I have heard that not only one member of Secretary Dizon's team is a contractor, but I'm only relaying that as one of a 1 hour plus of information that I shared in yesterday's press briefing, that they have connections to contractors and that at least one, in fact, could be a contractor. But I do not want my press briefing yesterday to be twisted to
be as if that was the main claim that I was making. I think you were there yesterday, and I've actually spent a lot of the meeting talking about contractor insertions in the DPWH budget, and to talk about the links of members of the DPWH Central Office to contractors is only my way of saying we cannot easily fix this. Even with the high expectations in Secretary Vince Dizon's leadership, I'm sure he has been approached by contractors, whether directly or indirectly, and I hope that he will admit this and not deny that kickbacks are systemic in DPWH. I would say that who is a contractor, what's your connection to a contractor, is not black and white insofar as a lot of people are the beneficial owners, shall we say it in English, to construction companies. Pero baka sa SEC papers, sa shares, hindi po nakapangalan sa kanila. Other people are very close to contractors, and they will choose to award a DPWH contract to a close friend who they're confident will not squeal on them. That's why it's very hard for us to legally prove who is a contractor that's or giving contracts to their friends who are contractors and getting kickbacks. And that's why I don't want to prolong the media's attention on sino sa kanila ang may connection sa mga contractor. Kaya nga ang sinasabi ko, i-assume na lang natin kung ikaw ay nasa DPWH, siguro naman, masasabi natin yan, nilapitan ka na ng contractor. At inamin naman ni Secretary Dizon na marami sila at marami siyang kilalang mga contractor. Siya ay galing sa DCDA at doon marami din pong mga construction projects sila. At nakikipag-meeting sila sa labas ng DPWH. And yes, I maintain that I was told that at least one member of their team is a contractor, but I don't think it will help our country's policy reforms if we focus on now investigating the appointees of Secretary Vince Dizon. I think that as long as Secretary Vince Dizon will push through with the two asks that we have given, lower the prices and be transparent on the 2026 budget, then we can be assured that wala pong intensyon ang bagong team ni Secretary Vince Dizon na tumanggap ng kickback o ialawang iba na kumuha ng kickback, because those are two actions that are against the system of kickbacks in DPWH. Sir, you said ayaw may prolong yung media. Sinasagot ko lang po kasi ang statements ni Secretary Dizon. Yeah, but yesterday kasi you were asked if it's ASEC, Yusek Ari Perez, and then you lied, you said no, and then the next day I didn't say no. You said no. You said no yesterday. Wait, not contractor. Nung tinatanong po kayo kung pangalan kayo, basta it's off the record na. So, but the next morning, Okay, by the way, let me say this. ano pa Okay. po pwede nyo pag-share sa amin? You can share it now. Ibinunyag niya ngayon sa live na pagkatapos ng ating press briefing kahapon, magandang binanggit nyo ito, may mga miyembro ng media na naghula sino yung USEC ng DPWH na kontraktor. At ang isang pangalan na binanggit ng media ay, yun ba ay si USEC Ari Perez? If I may clarify, ang sinabi ko po ay I have received information about many of the appointees of Secretary Vince Dizon. And what I have learned about USEC Ari Perez is not that he is the contractor among them. I'm not sure if he is or is not, because the specific claim of there being a contractor in the team did not specify that it was USEC Ari Perez.
But I have said among 10 sources that speak of continued issues in the DPWH Central Office, the most number have pointed to Yusek Ari Perez. Some others have pointed to others who, for example, have had meetings with contractors, as I mentioned earlier, in restaurants outside DPWH. Some others to even the individual that I also referred to earlier. And to your point about not wanting to prolong the attention to this, I will only respond to the points raised by Secretary Dizon on this matter. And I would like to allow him to show that he's sincere with his reforms in DPWH by approving the proposals to release data and to lower prices. But I stick to what I said yesterday that hindi si Yusek Ari yung sinabi sa akin na contractor, hindi po sinabi sa akin sino sa kanila. Kasi nga, ipinaliwanag ko kahapon, alam po kasi ng mga nagkakwento sa akin na yung alam ko, sinashare ko. Kaya, kung ang tanong, alam ko ba na siya ay contractor? Hindi ko po alam. Pero yung ang alam ko ay ito. Siya ay nagkaroon na ng maraming mga posisyon. Kabilang dyan, nag-serve siya sa BCDA kasama ni Secretary Vince Dizon. At marami pong mga question sa mga biddings at procurement na gumanap sa mga dinaanan niyang mga posisyon. Kaya nakakapagtaka bakit sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas, si Yusek Ari Perez pa ang aatasan ni Secretary Vince Dizon para sa posisyon na yan, na posible pa siya ang hahawak ng bidding ng mga proyekto sa central office na sakop ang buong bansa. You're saying, sir, may contractor, pero you can't name kasi hindi nyo rin alam. We can speculate, but I don't want to also go too far by making a claim that I do not have a strong and have gotten information from many sources on. But the reason why I am naming Yusek Ari Perez is, as I've said earlier, he is the name that I've heard the most times, even from the media for certain questionable dealings. And what I have said is what I think records and many other testimonies will attest, that he has that he has had some questionable history on bidding and procurement, and that he is potentially going to be involved in the bidding of projects in the central office covering the whole country. So I think it's safe to say that I don't think it's a good idea for Secretary Dizon to put Undersecretary Ari Perez in charge of operations. I think that's his title, or bidding for projects in the whole country. Tanong mo lang po, ano po ang proof po ninyo regarding sa meeting sa isang restaurant? I was told that pictures were taken. Ano yung pictures? Yung kausap ko may pictures. Okay. Will niyo po ba ilabas yun? Kung saan? I think Secretary Dizon admits that there have been meetings by his appointees with contractors outside of DPWH. Is that in itself inappropriate? Maybe some will say yes. But what Secretary Dizon said in his radio interview this morning, wala naman pong usapan tungkol sa kickback. But if I didn't have my press con yesterday,
maybe we would have never known na nakikipag-meeting pala ang mga appointees ni Secretary Dizon sa mga contractors sa labas ng DPWH. Kaya tatlo po ang aking mga punto ngayong araw. Unang-una, pinangalanan natin si Yusek Ari Perez. Pangalawa, we're asking Secretary Dizon to disclose his and his team's connections and meetings that have taken place with contractors of DPWH. And third, that we're hoping that we can make this all worth the time spent on it by having these reforms get done. But my point there being, it should be very easy for media to ask Secretary Dizon if he can kindly have his team disclose the meetings that they have had with contractors since Secretary Dizon assumed office in DPWH. Sir, yung sinasabi po ninyo may pictures, yun po yung source ninyo na congressman. Hindi po. Hindi po. By the way, baka ang isip niyo puro congressman lang ang source ko. Okay po. Ang mga ibang congressman, napakaraming alam, pero hindi nila sasabihin sa akin. Mabuti, tanongin niyo sila. Pero ang source ko tungkol sa meeting ay may first-hand information tungkol sa meeting na yon. At ang meeting na yon ay sa mga kontraktor. Kasama po siya sa meeting, sir? Parang nakita niyo yung picture. Nakita lang din. Mm. Hindi ko siya yung kumuha ng picture. Hindi ko po kausap yung kontraktor. Pero Contractor to, sir. kilala niyo yung kontraktor. Ay, yung kumuha po ng picture. Mm. So po, anong gusto niyo pong mangyari kay Yusek Perez? Tanggalin po siya ni Secretary Dizon? Paano po? Kasi ay, yung pong mga binabanggit niyo, parang sure na rin Okay. po kayo sa Can I say something? Yusek Perez might be the appointee of Secretary Dizon whom he has worked the most with. Kasi galing pa sa BCDA si Yusek Perez, di ba? Kaya, I hope na hindi magugulat si Secretary Dizon na sa lahat ng mga appointees niya, si Yusek Perez yung pinangalanan ko. Pati yung mga media, nag-guess na yung kontratista sa mga appointees ni Sec Dizon ay si Yusek Perez. Dahil kung kilala mo si Yusek Perez, baka alam mo nga na may issues ang bidding at procurement noong BCDA time ni Secretary Dizon pa. At I think it's unfair to take away from this that the solution is to replace a Yusek. In the case of Yusek Perez, he was appointed by Secretary Dizon, who knows him very well. And the Secretary is, I'm sure, going to say he's accountable for anything done by the continuing members of his team. And if we're just looking at this from the perspective of how the Philippines can have the best team to clean up DPWH, I don't think that there's a perfect team. And Secretary Dizon deserves credit for the work he has done so far. In my opinion, though, he can already act on disclosing information on the budget and lowering prices, and I think that would make a much bigger impact than more press cons and investigations by the DPWH Secretary, but that the solution is not to replace a Yusek. The Secretary will probably say that he takes responsibility for anything done by the Yusek, and if the Secretary will say that he stands by his Yusek, then I think that's a very fair, legitimate position to take. I think that if Secretary Dizon pushes for reforms and keeps his team intact, then the public can be satisfied, because the actions speak louder than words, and the reforms of the system are more significant than the personnel appointments. Sir,
sa interview ni Secretary Dizon kanina, siguro na-monitor niyo naman. O nga, inaamin niya, kasama niya sa BCDA, he knows very well itong si Yusek Perez. Then, yung sinasabi niyo, pinangalanan niyo, para bang he is challenging you na the burden of proof lies on you to show evidence regarding your allegations. Actually, yung interview niya kanina, hindi ko pa pinangalanan si Yusek Perez. I think binanggit niya sino yung mga Yusek niya. Pero hindi pa siya nagbigay ng interview pagkatapos ko pinangalanan si Yusek Perez. And I think it's good for Secretary Dizon to think carefully about how far he will defend the record of certain people, because kung gusto niya, pwede natin ilabas lahat ng records ng biddings noong nasa BCDA, si Secretary Vince Dizon at si Yusek Ari Perez. Pero muli, wala pong perfectong team, at bilang isang observer ng reforms sa DPWH, kung i-reforma natin ang sistema, kontento ako na manatiling intact ang team ni Secretary Dizon sa DPWH. Pero I don't think that Secretary Dizon will say, and I do not think it will be wise for him to say, na wala akong basehan na pangalanan si Yusek Ari Perez. Kung sasabihin niya yan, buksan natin ang records ng lahat ng mga biddings at procurement sa panahon ni Secretary Vince Dizon sa BCDA. Sigurado po ako, hindi niya sasabihin na walang issue sa bidding at procurement nung panahon nila sa BCDA. Sir, yung po sa meeting, ang nasabi po ba ng source nyo ay nag-uusap sila about kickbacks? Ganito po, sinabi ko kanina, pag may connection ang tao sa contractor, hindi naman yan black and white. Ganon din, pag pinag-uusapan ng kickback, hindi naman black and white. Baka magpapahiwatig ka. Pero ang sinabi sa akin ay yung contractor nagsumbong na itong appointee ay may hinihingi. Eh kung... May hinihingi po, para mas malinaw, sir. Opo. Mas malinaw na. May hinihingi pong pera. Ay, hindi naman po kasi ganyang kadirekta ang mga nanghihingi. Kaya, pero may mga red flag tulad ng bakit sa labas ng opisina sa mga contractor na magbibid sa mga proyekto. I would like to emphasize the following point. In the context of DPWH, we should hold our officials to a high standard. We cannot give them the benefit of the doubt. The burden of proof is on them, especially if they're having meetings outside of the DPWH office with contractors of DPWH to prove na wala silang kickback. Kasi sa sarili ko, nire-report ko. May mga contractors na lumapit sa akin at hindi ako kumukuha ng kickback. At sana din, tanungin ng media, si Secretary Dizon itong simpleng tanong. Sa tingin nyo ba, Secretary, talamak pa rin ba ang kickback sa DPWH? Bilang Secretary ng DPWH, hindi mo ba alam na sa buong bansa daw, niluluto pa ang mga bids at may SOP para sa mga proponent? Sana aminin niya kasi alam natin lahat, meron pa. Ang tanong po, anong gagawin natin para wakasan ito? Kaya sana pagkatapos nitong istorya, ang magiging focus naman ng policy reforms at kung maaari ko pong sabihin, mas mahalaga ito sa lahat ng iba pang ginagawa ng DPWH Secretary ngayon. Dahil hinahabol natin yung mga sinasabing ninakaw na sa mga nakaraang mga proyekto, pero ngayon, hinapa-aproba natin sa Kongreso at Senado ang budget na may budget pa rin para sa kickback
napakadali na wakasan ng kickback kung ilabas lang ni Secretary Dizon ang pagbaba ng presyo at ang impormasyon tungkol sa mga DPWH projects per district. Unless po magkaroon ng reforms na binabanggit nyo, lower the prices of DPWH projects as well as yun pong i-publish ni Secretary Dizon yung mga projects sa congressional district, tainted si Yusek Perez. Buong DPWH. Kasi alam natin na may kickbacks enabled by the high prices in the budget prepared by DPWH. At ang sinabi ko sa aking privileged speech at explanation of vote sa Kongreso, to approve of DPWH's proposed budget is tantamount to approving kickbacks. Is it also tantamount to say na unless mag-hit sila doon sa demand mo, walang nangyayaring magandang reforma sa Okay. DPWH? Nais ko pong linawin na ang panukala na ibaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH ay hindi akin lamang. Sa Senate flood control hearings, si Senator Bam Aquino ay nagtanong kay DE Henry Alcantara at Bryce Hernandez anong porsyento ng kontrata ay napupunta sa proyekto. At ang sagot ay 35 to 50%. At ang sinabi ni Senator Bam Aquino, magre-research ang kanyang opisina tungkol sa CMPD, I think Construction Materials Price Data, at saka ang DUPA, Detailed Unit Price Analysis, para maipakita na systemically overpriced ang mga DPWH approved budgets for contract. At sinabi ng ibang mga senador na sang-ayon sila sa pagbaba ng presyo ng mga DPWH projects. So hindi po ito akin. Ito po ay idea ng marami at ako po ay sang-ayon sa description nyo na kung hindi ka tutol dito at alam mo na kaya mataas ang presyo dahil talamak ang kickbacks pa rin sa DPWH, ikaw ay sumusuporta sa pagtuloy ng kickbacks sa DPWH. Sir, sorry, off topic lang. Since doon naman po kayo sa napupush na reform sa DPWH, kayo po ba personally, willing po kayo i-make public yung salin nyo po? Since ang ombudsman inalis na yung restriction, Yes. you're willing? Kahit Yes. po ngayon, I mean, Opo. kahit hindi po yung bigyan ng authority ang SecGen na i-release yung salin nyo po. Yes. Okay, another off topic. Since lakas CMD member po kayo, kanina kasi sinabi po ni Congressman Adjong na nagko-contemplate po ang lakas CMD to file an ethics complaint against your colleague, Congressman Kiko Barsaga, because of his actuations po sa plenary sessions as well as sa mga post niya po sa Facebook. Will you support an ethics complaint against Kiko Barsaga? Since you are Akala ko member of lakas CMD. ang point mo kung ako po ay comparable sa ating distinguished representative ng Cavite. Hanga ako sa kanya at I think na kailangan natin ng mas maraming mga independent voices sa Kongreso. Ako po, Kaya hanga sa kanya, sir. because may kasabihan si Voltaire, I may not agree with what you say, but I will defend to my death your right to say it. Mabuti ang free speech at ang plurality of voices dito sa Kongreso. And I would like to credit Congress for allowing other members to speak openly with different opinions. There are many members of the minority who have also given their own very informative speeches about the budget in the past week. And this is all very useful for the legislative process to allow people to express differing opinions. And again, I think it is a credit to Congress that I can give this press briefing in the House Media Center. Kaya nagpapasalamat po ako sa 20th Congress for allowing us to express these views. So categorically, you will not support any ethics complaint to be filed, if Ah. ever, by the Lakas CMD?
Actually, hindi ako nasa member ng Ethics Committee. At Lakas yan, sir. Yeah. Lakas. I'm not aware of the press con and I'm not studying the cases that are being contemplated. And ako po ay nakafocus sa DPWH at sa budget. So I hope that it's understandable that I not comment on things that I am not well informed about. Sir, dito po mag-comment kayo. Isa po yung GCI and Bicol Gold Rock Construction po sa top DPWH contractors ng distrito po ninyo sa Batangas. Meron po ba kayong na-inspect na ghost or substandard projects ng contractor? Salamat sa pagbalik ng focus sa mga proyekto ng DPWH dahil more than si Yusek na yan talaga yung laman ng issue ng DPWH. At ang contractor na nabanggit nyo ay isa sa mga top contractors sa mga roads at asphalt overlay sa aking distrito at iniimbestigahan ko paano siya nakakuha ng napakalaking pondo para sa aking distrito at ang nabalitaan ko ay hindi siya contractor ng mga proyekto na ang proponent ay ang district congressman lang. Siya ay contractor ng mga proyekto na ipinasok ng mga taga-regional office ng DPWH. Kaya ito ay tumbok sa dahilan na kahapon ang aking press briefing ay dapat rebisahin natin ang 2026 budget dahil mula sa preparation ng DPWH ng National Expenditure Program pa lang, nagkakaroon ng mga insertions ang mga kontratista na ayon sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings, ang kickback ay ibinibigay sa mga taga DPWH. Kaya kung noon, ginagawa yon, I think there's a burden of proof for the new team in DPWH to say, paano natin masasabi na ngayon hindi na nangyayari. At lalo na dahil hindi nila tinatanggal ang ibang mga proyekto na ipinasok mula pa sa panahon ni Secretary Manny Bonoan. Kaya kung lumabas na may mga proyekto sa 2026 budget na ipinasok ng mga contractors na di umano ay kapalit ng konsiderasyon at nananatili pa sila dyan. Kung totoo po yung dalawang statement na yan, kung hindi natin sila tatanggalin, that's tantamount to pinaproteksyonan natin ang naging mga kasunduan ng mga kontratista sa mga dating mga opisyal ng DPWH. Bakit natin pinaproteksyonan ang mga proyekto na ipinasok na may taint ng korupsyon mula pa sa NEP na isinumite ng mga dating opisyal ng DPWH? Pero any ghost project po ba na? Wala pa akong nahanap. Sorry, for the long answer to your question. But, sorry, so yung nabanggit niyong contractor, yun ay naging top contractor sa aking distrito dahil daw malakas siya sa regional office 4A ng DPWH. At hindi mo kasi kailangan mag-ghost para kumita ng malaki. Kasi ang overpricing ay parang ghost. Kung hindi pa ako nagkakamali, ilang bilyon ang nakuhang kontrata ng contractor na yan sa aking distrito pa lang. Sabihin po natin, umaabot ng 3 bilyon. Kung yun po ay 50% overpriced, edi may 1.5 billion worth of ghost. Kaya, tanong sa central office ng DPWH, aware ba sila na ang mga regional directors ng DPWH ay ina-allege na nagbo-broker ng pagpasok ng mga proyekto sa mga distrito tulad ng akin sa case ng contractor na yan? At anong ginagawa nila tungkol dyan? Bakit nila hindi ito tinatanggal sa 2026 budget? Meron po ba kayong name ng regional office na malakas mga contractors?
yung mga malaking project sa aking distrito, tinatanong ko ang mga iba't ibang tao, paano to napunta dito? At yung iilan sa kanila, ang sinasabi, galing yan sa itaas. Ang tanong ko, sino sa itaas? Baka sa region, baka sa central office. Hindi naman po black and white yung mga ganito. Basta biglang lumalabas sa mga budget yung mga proyektong ito. Pero ang point nito ay hindi nag-emanate lamang sa Kongreso ang mga insertions. At ang mga regional directors na nandoon pa mula noon hanggang ngayon ay nililink sa pagpasok ng mga proyekto na ito. Pero hindi natin alam kung si RD ba talaga o siya lang ang kausap at baka yung decision maker, USEC sa central office o baka mas mataas pa. Kasi marami pong mga involved sa pagpasok ng isang proyekto sa DPWH budget. Hindi lang po yung kausap, yung maaari natin sabihin na mastermind sa pagpasok ng proyekto na yan. Kaya hindi po ako naniniwala na ang mga appointees ni Secretary Dizon ay hindi aware sa practice ng bentahan ng pondo sa DPWH Central Office. At hindi nila maaring sabihin na problema lang yan ng nakaraang mga appointees ni Secretary Bonoan. Una, kasi kaya nilang rebisahin ang budget. At pangalawa, may mga pinalitan nga silang mga proyekto. At yung mga pinasok nila, hinihingi namin ng listahan, ano yung mga pinasok at bakit yun ang mga pinasok at hindi pa ibinibigay. Kaya, I'm sorry to say, the burden of proof is on them na yung mga practice na nabunyag sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings ay hindi nananatili pa ngayon. At hindi ko po ito sinasabi dahil gusto ko po sila ay imbestigahan naman. Ito po ay aking sinasabi dahil hindi pa nangyari yung pagnakaw. Kasi tinatalakay pa rin natin yung 2026 budget. Kaya revisahin na natin ang 2026 budget para hindi mangyayari pa ito. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At final statement, I do believe that Secretary Dizon is a good man and he just has a very challenging job and no team is perfect. But to cut to the chase, there's two things he can do to prove that he is against kickbacks in DPWH. Lower the price and release the information that has been requested, that he said he will give, that he readily has available to Congress and to the public today. And if he does that, then I think that will already address any doubts over the leadership of DPWH. Thank you.